Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri. 7 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Adlaw kita Miyerkules, Agosto 27, 2025, day 239 over 365 days. Yes, maupay nga aga mga ka-agri. Maupay nga aga sa naton mga kabugtuan dinhi sa Eastern Visayas. Iniyan aton Wednesday edition sa programa Usapang Agrikultura. Ang programang nagdadara sa iyo sa mga istorya, updates, mga impormasyon ug inspirasyon para sa aton mga parauma, mga parapangisda, mga negosyante sa agrikultura ug adton may kasing-kasing sa agrikultura. Siyempre, nagpapadayon na naton misyon sa bulig sa Department of Agriculture ngan Presidential Broadcast Service. Sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinar Navalon, ako ani makakaupod, Charmaine Perito Balvez, ngan sa ngaran sa aton mga kaupod luwat didi sa Master Control, Sara Esrael Taro ngan si Engineer FMB. Okay mga ka-agri, kamu ba inakasulod na sa usang eskwelahan pan-agrikultura, agricultural school, okay? Or bangin, nakakita na kumusin mga tanom nga diri nagamit sin tuna, no? Mga tanom nga kaya mabuhi sa tubig. Diba? Inan aton tupiko para yan ang adlaw, aton explore, bisitahon naton ang Tacloban National Agricultural School, TNAS, usang eskwelahan nga nagbubulig sa pag-train nga paghatag skills sa naton mga future heroes.
future heroes sa agrikultura. Diba, sa itong Lunes nagselebrar pala kita sa National Heroes Day. Okay? Nanyanalot nga adlaw, bisitahon naton biyahe kita pasugod Southern Leyte, mauan hydroponics project ilarom sa Nupap na nagpapakita nga biskan waray soil, waray tuna, pwede gihapon magtanom, pwede gihapon maka-harvest. So antes kita magdiretso sa iton nga aton tupiko pare ng adlaw, aton anay pamatian ang jingle ngagin preparar sa Department of Agriculture, ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Oras naton mga kagri. 13 minutos na ang naglabay sa alas 5 sa aga. Kita mabalik kahumanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo.
Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri, 10:06 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Okay, bisitahan na naton ini nga aton mga istorya san inobasyon ngan edukasyon san aton sektor san agrikultura. So una aton bisitahon ang Tacloban National Agricultural School para san mas masay na TNAS. So diri la ini basta eskwelahan nga TNAS kundi mga kasangkayan. Imagine niyo an usa nga lugar kundiin ang mga estudyante dirla sila nagpapakli, nagbabasa mga libro, kundi nahihibarulat sila nagkakamayada sin hands-on nga training, nagtatanom, nag-harvest ug nagpa-practice san modern farming techniques, sa mga kasangkayan. Mga ka-agri, dirla ni basta eskwelahan kundi training ground para sa aton mga future food heroes. Ikaduha naman mga kasangkayan, aton bisitahon dito sa Sugod Southern Leyte. May kita dito hydroponics project ilarom san NUPAP. So kumbaga ang hydroponics is ang pagtatanom nga diri na gamit san tuna. Okay? Pero mga kasangkayan, nagamit sila sin tubig nga may da mga nutrients, may da mga sustansya. And nakakapag-produce sila san presko nga mga tanom sugad san lettuce, herbs, mga utanon, ug iba pa. Okay? Kumbaga mga kasangkayan, ini nga hydroponics in mas high-tech nga version san pagtatanom. So yan natin mga Gen Z, mga millennials, is siguro maka-adapt lat sira mainganyo sa era modern lifestyle liwat. Yan na. So modern na liwat ang aton pagtatanom para makasabay kita sini nga panahon. Okay, so bisitahon ta na. Aton pamatian hilngan ining aton audio visual presentation. Offering agricultural subjects without the facility is very challenging to the teachers, to the school. But because we have now this facility, this is now a great opportunity for the school that we could share the technology, that we could show them the technology, and then we could introduce them that technology, and later on have this mindset that we could bring the technology in a low cost perspective. The Department of Agriculture has given us the solar-powered hydroponic system. It helps in impacting the school, encouraging the students, because once they engage in our agricultural endeavor, then later on they could actually be rewarded monetarily. And not only monetarily, but in terms of knowledge, in terms of technology, in terms of skills, well, that's a great opportunity for them to receive. Excellent project.
It's because of this technology, it really helps the school to augment or increase our performance in agriculture because we could use this in our instructional facilities. The needs of the school in terms of its agricultural facilities have been met. We may be able now to develop the skills of the students in terms of farming relative to this greenhouse hydroponics. During our first cycle, during our time of our harvest, we have 704 cups of lettuce, and it only takes 2 days for us to do the marketing. We are grateful that we could actually supply their needs. We could produce lettuce, we could share our produce to them, we could help actually the field of agriculture supplying their demands. To the Department of Agriculture here in Region 8, well, we're grateful. In behalf of Tacloban National Agricultural School, we actually extend our thanksgiving to the office because in this kind of project that you have given to the school, it's not only actually the school will benefit on this, but also the students, the teachers, and the community. In return, the school could actually promote this not only in our school, not only to our students, but also to the barangay, nearby barangay, to our community, to those who've been smart in this technology. Damo nga salamat, Department of Agriculture. Ako si Alvin Sumar, I'm 28 years old, na lumulupyo din sa Barangay Kahopian, Sugod, Southern Leyte, kung asa na butang ni atong project. Since sa bata pa ko, kay farming malagi nila, nabili niya mong panginabuhay. So nagbunuban ako sa akong amahan, si farming. And then, 2019, niadto ko Manila, din pag pandemic, ni uli ko. So, pag abot ako din 2021, na-opportunity nga ang LGU Sogo days, nangita sila og farmer nga mo madiri sa farm. Din usa ko sa na-select sa consultant din sa nga farm. So nako din while nagatrabaho ko diri sa farm, so nagsadline ko og farming start last year 2024. So nagkaman mo trabaho diri sa farm, may gamay nga oras. So mag-farming sa among kagalingon sama sa papanom sa mga gulay nga nasa among palibot karon. So since last year ko nag-focus dun sa farming. First time dun na ma'am kay sauna hilig mo ko farming pero makita rin ko sauna sa ingani. So karon pa dun nga year ko naka-experience og ingani nga. Pagpananom ang traditional mong nga farming is naka-south outside, din ang weather sa gawas is din nato makontrol. So ang hydroponic manggod kay rain or shine, so anytime pwede ka makatanom, anytime pwede ka maka-harvest kay ingani man siya, naka-greenhouse man siya. Ang advantage sa ani ma'am is dili siya kaayo dako og gasto kay sud man siya, so di na ta mo gamit og bisa unsa nga pesticide or insecticide para sa atong tanom kay naman siya sa indoor. Last year ma'am, 2024, mga April or May siguro to, nag-attend ko seminar about hydroponics sa Maasin. Kaya naman tinagkanda ko hydroponics, so nana ko yung idea gamay. Pero ang ila ma'am is manual nga pagi. So pagkadungog na ko nga hydroponics sa lettuce,
So na ko idea nga ngani ang pag amumaan ang tanom pinagi sa tubig, pero kani nga gamit man nga medyo na sa machine. So ako nagtabang na mo dako tabang na ni ngani nga experience ug ngani nga klase nga pagpanom kay una pag-operate sa atong mga machine. So kailangan undergo ta og seminar, pero ang atong seminar diri is na naman diri sa kuan, so di na taganahanglan, pero mo na niagi hapon ko og orientation or seminar about ani nga kuan. Una masahong kaugalingon ako nigtabang na ako kay ang akong kaalam sa pagpananom is nadugangan pinagi nining programa. Unya sa ang pamilya nga pwede na ako ma-share nila ang pamaagi nga tanom o pwede nila ma-adapt basing ganahan sila, pwede ako makatulong nila nga ingani ang proseso sa pagpananom sa pinagi sa hydroponics. Unya sa among komunidad makayon ko nga kumbaga sila makapasigarbo sila nga naami ingani nga klaseng facility sa pagpananom sa among lugar. Una sa tanan na ako kog pasalamat sa Department of Agriculture Region 8 o sa Municipality of Sugod, Southern Leyte sa kaning gitahigayon nga proyekto pinagi sa pagpananom. Paghatag nila og importansya sa mga ingani nga klase nga pasilidad para ang mga farmers is mura sila ma-motivate nga musundog ani nga facility bisan dili sila ingani nga pamagi, at least na-encourage sila nga pwede di ay mananom sa ingani nga paagi sa tubig ra. So dako ko pasalamat nam sa labi na ninyo sa project nga Nupap. So dako kayo mo pasalamat nga na among pag umadin hiya is napunan og kaalam nagi sa inyong mga proyekto nga gipatuman sa among lugar. Oras naton mga ka-agree, 27 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. So diba ato nahilngan nabatian ini nga aton audio visual presentation kundiin grabe aton na feel talaga ini nga passion, energy sa naton mga resource persons sini nga aton AVP. Okay? So una no sa TNAS Tacloban National Agricultural School. So ang mga kabataan kadam-an niya na sa era, ang ginti-train para maging skilled farmers, skilled nga mga agripreneurs. So kung baga mga ka-agri, ini nga eskwelahan, maon stepping stone para sa mas sustainable nga kabubuwason para sa aton agrikultura, para sa aton pagkaon sa agrikultura. Kasi kung may kita mga doctors sa panlawas sa health, sa liwat aton may tuturing nga doktor liwat san agrikultura san aton para masigurado ang seguridad san aton pagkaon. So dito naman sa Sugod Southern Leyte, grabe uso na ngayon ang hydroponics. So biskan waray tuna nahibaro kita nga pwede gihapon makatanom san mga herbs, lettuce ug iba pa nga mga pananom. So imagine niyo mga ka-agri, ninabiaton mga lugar nga kulang sa farmland, pwede gihapon makatanom sini nga mga pananom, pwede sa era mga balay, sa backyard, rooftop, o bodega man, waray na rason para magsaring nga diri ka magtatanom. Diri problema yan na ang tuna, kasi pwede ka magtanom gamit ang tubig, kinanglan na liwat in but nga nimo mga nutrients para mag-boom para maging healthy ini nga mga pananom san imo pag-harvest. So mga ka-agri nato nahibaruan yan nga aga is napakaklaro nga an education ug innovation always go hand in hand. Ang TNAS Tacloban National Agricultural School nagtutudlo sa mga kabataan nga ng hydroponics project naman nagpapakita nga
ini nga moderno nga pag-uma kaya mag-fit san lifestyle sini nga aton moderno nga panahon. So kamo ba mga ka-agree? Naniyo karuyag testingan sumulod ba sini nga TNAS or mag-start sa niyo own hydroponics sa iyo balay. So comment lang kamo sa naton programa Usapang Agrikultura kung nanon iyo bet sumulod ka mo sini nga eskwelahan san pag-agrikultura or mag-start dayon san iyo hydroponics sa iyo balay. Okay, oras naton 30 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Kita mabalik kahumanlasan pipira ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri, 25 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 6 san aga. Kamo pa dayon paghihapon nga namamati dinhi sa atong programa Usapang Agrikultura dinhi sa atong stasyon Radyo Pilipinas Kalbayog 882 kHz AM dial. Okay, para sa piperang mga updates nga aton andam pare ng adlaw. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Adesyahan sa ating mga updates mga ka-agri. Aditigang ini sa balita sa Cagayan. Nagipagdialogo si Senador Francis Kiko Pangilinan, Chair sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform sa mga parauma ug mangirisda tikang sa Cagayan Province. Sa iya mensahe, diretso nga ginpahayag sa senador nga suportado niya ang pagpahilawig sa corporate life sa Philippine Crop Insurance Corporation PCIC para magpadayon og mas mapakusog pa ang serbisyo sini san aton mga parauma. Kaupod sa programa, sira Gobernador Edgardo Aglipay, Vice Governor Manuel Mamba Sr., PCIC President Jovi Bernabe ug mga representante sa mga parauma tikang Luzon, Visayas ug Mindanao. Lain pa sa commitment mga ka-agri, personal nga ginpangunahan ni Senador Kiko Pangilinan ang distribusyon sa indemnity checks sa mga insured farmers nga naapektuhan sa Typhoon Krising ug Typhoon Emong. Haros 200 nga mga parauma ang nakakarawat sa kabugusan nga kantidad nga 2.66 million pesos nga ayuda. Aminado naman si Senador Pangilinan nga na feel niya nga mismo ang bugat san pinsala sa agrikultura. Na istorya niya ang iya naging eksperyensya nga nahibaro siya san mga na-eksperyensya liwat san mga nasalanta. Nahibaro nga narubat ang greenhouse nera ug mga pananom tungod sa bagyo, nawad-an san kuryente, sanglit diri na gana ang irigasyon, ug san nakatindog utro sinalanta na naman san peste. Ninhiniya mas naintindihan kung gaanano ba ka-importante ang crop insurance. Ginbidi naman niya ang sagip sa law nga siya mismo ang author. Ini nga balaod, nagahatag sindalan para direkta nga makapalit ang gobyerno san harvest san mga parauma para sa pagkaon san mga eskwelahan, sa ospital, sa mga presuhan, evacuation centers ug mga kampo militar. Game changer ini labi na sa mga parauma nga napipiritan mag-harvest san temprano antes umulpot ang bagyo para diri makarag ang produkto. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Sa tundugang pang-update, ginduduso sa Department of Agriculture DA ang pagbalik sa pipera nga regulatory powers sa National Food Authority NFA pinaagis sa pag-amyanda sa Rice Tarification Law RTL. Pero ginklaro ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga diri ungay ang kagamhanan sa pag-import san bugas. Ang importasyon san bugas ang magpapabilin nga kapot san private sector, pero sira inobligado nga bumulig sa pagsiguro san rice buffer stock san nasod. So target san gobyerno ang 20 adlaw nga rice buffer stock. Sigon kan Secretary Chu Laurel, nga 50-50 split sabot nga sa NFA ug sugad man sa pribado nga sektor. Sa bago nga modelo, sugad sa sistema sa Sugar Regulatory Administration
adton mga kwalipikado lang nga mga importers ang makakakuha sa import allocations. Kung makabalyo, obligasyon nera nga pumalit sa humay tikang sa mga lokal nga parauma sa patas nga presyo para mapunan ang buffer stock. Saya na, limitado ang papel sa NFA ilarom sa rice tarification law. Sira nakakapalit sa haros 5% sa national palay output, kakulangan sa warehousing ug drying capacity ug nakatutukla sa relief ug disaster response. Tungod sini, diri sapat ang kapasidad sa gobyerno para kontrolon ang supply ug presyo. Sigon pa kan Chu Laurel, kinahanglan sa DA regulatory power sa rice imports para malikyan ang oversupply nga bumabagsak ang presyo sa humay ug nalulugi ang mga parauma. Kung kinahanglanon, pwede gamiton ang mga attached corporations sa DA sugad sa Food Terminal Incorporated ug Planters Products Incorporated para magbuhat sin importasyon para sa gobyerno. Ang katuyuanan, balansehon ang abot kaya nga presyo sa bugas para sa consumer ug proteksyon para sa pangilabuhi sa mga parauma. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Sa kadugangan pa naton nga update mga ka-agri, gin-inspeksyon ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. o Governor Luigi Villafuerte ang gintitindog nga 500 million pesos nga cold storage complex sa Pili, Camarines Sur. Target nga abrehan ini yan na maabot bulan Desyembre tuig 2025. Magkakamayari ni solar power system, blast freezer, unom nga refrigerated warehouses nga may ada 1,300 plus tons total capacity. Magkakamayada processing area ug packing area. Kaya sini kumarawat san utanon, karne, manok ug isda. Dako ini nga bulig sa Bicol ug Hirani nga mga rehiyon. Nanubasin ang impact sa aton mga parauma. Maghahalaba ang shelf life sa mga harvest. May ibanan ang post-harvest losses ug ang mga parauma magiging agripreneurs. Magkakamayada bag-o nga merkado ug mas maghihitaas ang income. So ang Kamsur mga ka-agri, Kamsur Mega Cold Storage ang parte sa nationwide DA Cold Storage Network. So sunod nga mga sites nga bibisitahon sa masunod nga tuig 2026 dito sa Taguig, Cabanatuan, Occidental Mindoro, ngan Isabela. Sugad man, 100 plus nga modular cold storage units para sa iba-ibang farming communities. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Okay, para sa katapusan nga update naton nga naandam para ng adlaw, Department of Agriculture maglalansar command center para sa data-driven food management. Dako nga pitad ang bubuhaton sa Department of Agriculture ina bulan Nobyembre sa paglansar sa Era Command Center o sa Digital Nerve Center nga nagtutuyo magpatalino o magpalaksi sa food supply chain management sa nasod. Sigon kan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga sa una daw nakatutok siya sa pagproduce, pero yan na mas nakita niya ang importansya sa pagmanage kung mapaggiya sa mas maupay nga pangobernuhan sa pagkaon. Una sa tututukan sa command center mao ang rice value chain. Kasi maka-agree, tigdaay o kung tigdaen man o may ada dako nga pagkiwas ang presyo sa bugas, direkta nga nakaka-apekto sa inflation o ekonomiya sa nasod. Ang sistema magko-consolidate sa datos, sugad sa produksyon, imports o stock levels, wholesale o retail prices,
consumption rates, post-harvest ug irrigation coverage, ngan spoilage ug global market trends. Presente kapot na sa DA ang kadamaan sa mga datos pero burublag paghihapon sa iba-iba nga ahensya. Sa command center, pagtitigubon sila para maging mas malaksi ug mas epesyente ang pagdidesisyon. Na-report liwat ang rice imports sa bulan Abril ug Mayo nga 970,000 metric tons, mas taas kumpara sa average monthly consumption nga 320,000 metric tons. Ang resulta sini mga ka-agri, bumagsak ang presyo sa humay. Rason kung kay anano igpapasuspende ni Presidente Marcos Jr. ang rice importation tinikangan Setyembre 1 sa sulod sa 2 ka bulan. Pinahagisan mas matalim na forecasting sa command center, ginlalauman nga maiibanan ang sugad nga tigdaay nga paghitaas o paghamubo sa presyo ug mas mapoproteheran ang kita sa mga parauma. Of course, mga ka-agri diri bugas ang sakop sini ang modelo sa command center iglalapat liwat sa iba pa nga sektor sugad sa high value crops, livestock ug poultry, fisheries, sugad man centralized registrations and food facilities o cold warehouses ngan dry warehouses. Tanan ini parte sa ambisyon ni Presidente Marcos Jr. para sa modernong agrikultura o food secure nga Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oras naton 14 minutos na laan nagpapabilin ang tismag alas 6 sa naga. Asya tuan kabugusan sa naton mga updates. Agri-updates na naandam para na nga adlaw. Kita mabalik ka humanlasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Weather. Oras naton mga ka-agri,
11 minutos na lang nagpapabilin ang tismag alas 6 san aga. Ngan para sa update sa kamutangan sa panahon, adi si Ma'am Lori de la Cruz Galicia, weather specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. 2 LPA na ang minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Una na nga dyan yung nasa silangang bahagi ng bansa. At 3 a.m. today ay nakita po ang sentro nito sa vicinity ng Patnanungan, Quezon. At itong LPA ay patuloy na nagdudulot ng significant at malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ito pong LPA based sa ating latest analysis, mababa na po yung tsansa niyang maging bagyo at posibleng malusaw o ma-dissipate na rin ho ito ngayong hapon o gabi. Gayunpaman, hindi pa rin po pwedeng ipagsawalang bahala yung mga pag-ulan na magiging dulot nito o idudulot nito ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon. Maya-maya lamang ay isa-isahin po natin yung mga lugar kung saan ay ine-expect po natin yung mga pag-ulan. Samantala, panibagong LPA ang nakita po natin sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Ang sentro po nito as of 3 a.m. ay nasa 200 kilometers kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Sa kasalukuyan ay hindi naman po ito direktang nagdudulot ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating landmass, pero sa mga susunod na araw ay pwede pa rin po itong makapag-enhance ng southwest monsoon na siyang magdudulot o siya pong makakaapekto sa ating bansa. Samantala, sa kasalukuyan din, yung habagat ay patuloy ding nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon o dito sa katimugang Luzon, sa Visayas at maging sa Mindanao. In-effect pa rin ang ating weather advisory. As of 5 a.m. today, in-effect pa rin ang ating weather advisory sa ilang bahagi ng lalawigan ng Luzon, partikular na nga po sa Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija at Quezon Province. So pwede pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall dyan po sa mga na-mention nating lugar, dulot po ng low pressure area. So yung 50 to 100 millimeters of rainfall ay pwedeng magdulot po ng mga localized flooding. So nariyan pa rin ang mga banta ng pagbaha, even yung mga pagguho ng lupa, dulot ng mga pag-ulan na ito. Samantala, dahil din sa habagat, posible rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Palawan Province, sa Occidental Mindoro, maging sa Antique. Kaya't iba yung pag-iingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. Maging handa at alerto pa rin ho sa mga banta ng pagbaha. Samantala, bukas ay posible pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro, sa Palawan, maging sa Antique at Negros Occidental. Dulot naman po yan ng southwest monsoon o habagat. Para naman sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, basically po yung buong Luzon ay maulap ang papawirin at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan lalong-lalo na po dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, maging dito po sa Calabarzon at sa buong Central Luzon dahil sa epekto ng low pressure area. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa nga ng Southern Luzon dito sa Calabarzon, sa Mimaropa, asahan din natin maulap ang papawirin at may tsansa din ho ng mga pagulan. Dito naman sa Metro Manila, ang mga pagulan ay posible po sa hapon, especially sa hapon. Samantala sa Mimaropa, dahil naman sa habagat, ay maulap ang papawirin at mataas din yung tsansa ng mga pagulan sa araw na ito. Gayon din sa Bicol Region. Para po sa pagtayo ng ating temperatura dito sa Kamaynilaan, pwedeng mag-range yung ating temperature from 25 to 29 degrees Celsius, 16 to 22 naman sa Baguio, 25 to 32 degrees Celsius sa Lawag, 25 to 29 degrees Celsius sa Tuguegarao, at 24 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay 22 to 29 degrees Celsius. Samantala sa Visayas, asahan din natin ang mataas din ho na tsansa ng mga pag-ulan at maulap na papawirin dahil sa habagat o southwest monsoon. Gayon din sa Zamboanga Peninsula at sa Northern Mindanao. At ang nakikita po natin sa natitirang bahagi ng Mindanao ay improved weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na papawirin at posible lamang yung mga localized thunderstorms, especially po sa hapon at gabi. Sa Tacloban, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 26 to 30 degrees Celsius sa Cebu, 24 to 30 degrees Celsius sa Iloilo, 25 to 30 naman sa Kalayaan Islands, at dito sa Puerto Princesa ay 24 to 30 degrees Celsius.
Samantala sa Cagayan de Oro ay 23 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 naman sa Davao at 23 to 29 degrees Celsius sa Zamboanga City. Balikan lamang ho natin yung ating outlook po sa low pressure area o sa isa pang LPA na nasa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At nakikita nga po natin na meron po itong medium chance sa ngayon na mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin, posible po itong maging bagyo after 24 hours pa. So patuloy po tayo mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito. At samantala, dahil medyo malawak yung kanyang sirkulasyon, ang nakikita po nating possible exit po nito sa ating area of responsibility ay posibleng ngayong gabi din o kaya naman ay bukas ng gabi or Friday early morning. At para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala naman po tayong gale warning ngayon sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Moderate o katamtaman ang magiging pag-alon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at sa kanlurang bahagi ng Luzon area at lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon landmass. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, at natitirang bahagi pa ng ating archipelago ay banayad naman hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:44 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:12 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Damang salamat, Ma'am Lori de la Cruz Galicia, Weather Specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa update sa kamutangan sa panahon para yan na adlaw, Miyerkules. Oras naton, 4 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 6 aga. That's all for today. Otro damang salamat sa inyo pagpamati ngan pagtambong sa aton programa. Shout out maupay nga aga. Nakikita na sa aton live. Good morning, Jennifer Golmatico, Franz Navarrete Probe, Irish Nicole, Richelle Garciso Taladro, Rom Navales Tugunon, Victor Digia Doroha, ng sa tanan nga mga nagsusubaybayan na sa naton live sa Facebook ug YouTube Radyo Pilipinas Kalbayog, sugad man mga namamati sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Nakaupod naton sa Master Control sa Israel Taro ngan si Engineer FMB ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako lubatan iyo nakaupod, Charmaine Perito Balvez. And padayon paghihapon kitang mag-urugpod buwas naman adlaw Webes, Agosto 28, tikang alas 5 kutub alas 6 aga sa lain na liwat ng edisyon sa aton programa. Masunod na ang programa, Morning Report. Mga iton mga ka-RP, stay safe, productive, and always inspired. Inyan atong programa, Usapang Agrikultura. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.